Presbyterians. Good morning, Father. Let's greet one another, God's morning. God's morning. Ibig sabihin, pinagpala ng Diyos ang araw na ito para sa iyo. Amen? Lahat ng nagsimba, answered prayers ka na sa misang ito. Palagpakan natin ang Panginoon. No? Special ang araw na ito, pinagdiriwang po natin ang presentation of the Lord. No? O yung tinatawag nilang candle mass. O yung tinatawag nilang the Feast of the Encounter. Ayan, no? Ng ating Panginoong Jesucristo ay inihandog ng kanyang magulang, Maria at Jose, sa Panginoon. Sapagkat yan ang batas ng Panginoon. Ang unang lalaking lumabas sa sinapupunan ng ina ay inihahandog sa Panginoon. Firstborn male. Firstborn animal. Ikaw ba, Erwin, firstborn ka? O kang hindi. Sino mga firstborn dito? Taas. Ayan, ayan. Si York. Firstborn. Ayan, si York pala first. Mga unang anak na lalaki. Di ba? Itong si Edmond. Mukhang ano ito eh. Last-born male. Ako yung firstborn din. Usually mga pare, marami mga pare, majority ng mga pare, mga firstborn. Ayan, yung unang anak na lalaki ay inihahandog sa Panginoon. Ito ba yung nasa Biblia? Ito yung nasa Biblia, no? Upang maligtas ang Israel. Naalala niyo sa Exodo, naman yung may Ten Commandments, no? Di ba? Napakahigpit yung Pharaoh. Ayaw niyang palayain yung mga Israel. Kaya nagpadala ang Panginoon ng mga salot, plagues, no? Di ba? May maraming mga locust, naging dugo yung dagat, no? Kaya ayaw, astig yung stubborn yung king. At ang kahuli-huli ang peste na pinadala ng Panginoon, kasi ang tigas ng ulo ng parao, pag hindi nyo palalayain Israel, mamamatay ang lahat ng panganay na lalaki. Panganay na hayop. Firstborn male child, firstborn male animals. Yan, no? Ayaw maniwala ng Ayaw maniwala ng parao. Ano lang yan? Drama lang yan ng Diyos-Diyosan nyo. Pero para maligtas ang bayang Israel, no? Sila ay nag-offer ng lamb. Di ba yung lamb, no? Para hindi sila daanan ng angel of death. May angel of death na dadaan eh. Pag dumaan yan, sa bahay mo, no? Sa palasyo mo, lahat ng unang anak na lalaki mamamatay. Lahat ng unang anak na lalaki mamamatay. Para maligtas ka, sabi ni Yahweh kay Moses, mag-offer kay Lord ng isang tupa. At yung dugo niyan, ipahid nyo sa pintuan ng bahay nyo. Para pagdaan ng anghel ng kamatayan, papass over, no, maliligtas kayo. Kaya may pass over. Kaya nga natin yung pass over. Pascal, ibig sabihin, lalampasan kayo ng kamatayan, kayo maliligtas. No? At kakainin nyo yung tupang yan. No? Yan, no? Kaya yan ginawa ng mga Israelite, sila yung naghandog ng tupa. Naligtas sila. Kaya mula noon, Exodus chapter 13, hanggang sa tradisyon ng mga Hudyo, they offer their first male to God. No? Ganon din si Mama Mary at Joseph. In-offer nila yung kanilang first male child, no other than Jesus Christ, no? Presented to the Lord. No? At nag-offer sila. Wala silang lambe, mahirap sila eh. Kaya in-offer lang nila ay a pair of turtle doves or 2 young pigeons. Kasi pag poor ka, wala kang pambili ng lamb. No? Para sa atin, wala kang pambili ng lechon. Kaya undox na lang. Kaya in-offer nila ay 2 turtle doves or 2 young pigeons. Kasi poor yung sina Mary and Joseph. They're poor family. No? So ano yung symbolism? Ano yung symbolism ng presentation of the Lord? No? Nakita din natin sa ating sermon na andun meron naghihintay. Merong isang lalaking tumanda na, naging senior na, namuti na buhok. Erwin, pareho tayo. At least may buhok pa tayo. Yung iba, wala ng buhok. Di ba? Top gun na. The top is gone. At least tayo may buhok. No? Si Simeon, tumanda na yan eh. Hindi siya mamatay-matay. At Tita Del, no? Hindi siya, ang sabi, hindi ka mamamatay. Ba, tanda na siguro ni Simeon. No? Hindi ka mamamatay. Hanggat hindi mo makikita ang tagapagligtas ng sanlibutan. Wow, no? Grabe, no? Hindi ka mamamatay hanggang hindi mo makita, no? Ang tagapagligtas ng sanlibutan. The Mashiach, the Christos, the Savior of the world, no? Kaya nang inihandog yung baby Jesus, andun sa Simeon. Nakita niya, oh.
Kaya hinawakan niya yung baby, hinawakan niya yung baby. Tinaas niya. Sabi niya yung Nunc Dimittis, Nunc Dimittis, Lord, you can get your servant in peace because I have seen the glory of Israel. No? Nakita ko na ang the light to the Gentiles and the glory of Israel. Nakita ko na. Ang pangako ay natupad na. Nakita ko na ang tagapagligtas. Pwede na akong lumisan, Panginoon, ng buong kapayapaan. Nunc Dimittis. No? Kaya nakita na. So anong simbolo? Ano ang mensahe sa atin ng presentation of the Lord? Ibig sabihin, si Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Ilaw, no? Na magbibigay sa atin ng pag-asa. Mahalaga yung ilaw liwanag. Kaya meron tayong kandila. Kanina nag-bless tayo ng kandila. O kaya may mga kandila kayo. Dapat kayo may kandila. May kandila ba kayo sa bahay? Sino may kandila sa bahay? Ayan, blessed candle, no? Kasi yan ang ilaw ng sanlibutan. Jesus is the light of the world. No? Kaya para sa atin, nagsisinti tayo ng kandila, no? Upang tayo ay pagharian ng Diyos. Tayo ay maligtas, no? At pag maliwanag, nakikita mo ang direksyon ng buhay mo. Kapag maliwanag, nakikita mo yung ganda ng kapaligiran mo, di ba? Kaya pag maliwanag, napupuspos tayo ng pag-asa. Di ba? Kaya mahalaga yung liwanag kontra dilim. Dilim naman yung kasalanan, kasamaan, kaguluhan. Kaya nga ngayon ang araw na ito ay dinedeklara ng simbahan, ipagdasal po natin yung human trafficking. No? Isa sa mga kadiliman sa mundo ngayon, kapalpakan sa mundo ngayon, matinding kasalanan sa Diyos sa mundo ngayon ay ang kadiliman ng human trafficking. Ano ba human trafficking? Pinipwersa natin, no? Tinatransport, nire-recruit natin ang mga tao, mga bata, no? By force, coercion, para sila ipagbili, exploit, para tayo kumita ng pera. No? Kaya it's an illegal, immoral, unethical, human trafficking. At maraming human trafficking ngayon. Number one, yung trafficking of children. No? Kikidnap ng mga bata para mabenta. Meron namang sexual trafficking. Mga dalaga, at nire-recruit para maging prostitute sa ibang bansa. Sexual trafficking. Pangatlo, yung forced marriage. Pinipilit kang ikasal. Kasi negosyo. Pinagkakwartahan yung forced marriage. Pang-apat, yung tinatawag na organ trade. Binebenta yung mga kidney mo. Yan. Binebenta yung mga organ mo. Yan, no? At yung panlima nga, yung forced labor. Di ba? Nagre-recruit ng mga tao, mga teenager, forced labor. Dinadala sa mga pabrika. No? At gumagawa ng mga bagay na illegal. No? Kaya't maraming klase ng human trafficking. Ito yung kadiliman na kailangan nating dalhin sa katotohanan at palayain ang mga biktima nito, lalo na mga bata, mga babae, na mga musmos, no, inosente, no, sa kasamaan ng human trafficking. Amen? Yan, no? Pero mahalaga, balik ulit tayo sa presentation of the Lord, no? So unang-una, presentation. Sabi niyo nga, presentation. Yan ang unang-unang kahalagahan ng araw na ito. Pine-present sa atin ang Panginoon. Pinakikita sa mundo ang presensya ng Diyos. Presensya ng Diyos. Shekinah. Sa Biblia, ang presensya ng Diyos ay Shekinah. Sabi niya nga, Shekinah. Magandang pangalan ng bata yan. Shekinah. No? Ibig sabihin, presence of God. No? Presensya ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng kapistahan ng kandelabra. No? Si Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Kaya pag maliwanag ang buhay natin, maliwanag ang daraanan natin, maliwanag ang kapaligiran natin, andyan ang presensya ng Panginoon. Kaya pag madilim, madumi, mabantot, wala dyan ang Diyos. No? Kaya mahalaga yung the presence of God symbolized by the light. No? Kaya palagi tayong nabubuhay sa liwanag. Hindi tayo nabubuhay sa dilim. Di ba? Yung mga nabubuhay sa dilim, nabubuhay sa kasalanan yun. Bubuhay sa dilim. Kaya dapat nabubuhay tayo sa liwanag. Ibig sabihin, nabubuhay ka sa katotohanan. Nabubuhay ka sa kabutihan. Nabubuhay ka sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Presence of God. No? Presensya. At nakikita sa atin, sana, nakikita sa atin ang presensya ng Panginoon. No? Pangalawang simbolo ng Candelaria, yung tinatawag natin promise fulfilled. Promise. Sabi niyo promise. Yan. Nangako ang Diyos. Yan. Nangako ang Diyos. Sabi niya kay Simeon, hindi ka mamamatay hanggat hindi mo makikita ang tagapagligtas ng sanlibutan.
And in God's time, no, natupad ang pangako ng Diyos. Sapagkat hindi sinungaling ang Diyos. Amen? Sa Biblia, ang sinungaling, demonyo. Kaya pag nagsisinungaling ka, dinidemonyo ka. Ayan, no? Sapagkat ang kasinungalingan, hindi sa Diyos yan. Sa Biblia, 7,000 ang pangako ng Diyos. Bilangin nyo. Pagpasa kayo ng Biblia, bilangin nyo. 7,000. At lahat yan, tutuparin ng Panginoon. Amen? Maghintay ka. Maghintay ka in God's perfect time. Kaya pag sinabi niya, ask and you shall receive. Di ba? Seek and you shall find. Kaya sabi nga sa James 4:2, James 4:2, ang problema sa atin, kaya wala daw tayong biyaya, hindi ka humihingi. The reason you don't have is because you don't ask. Di ba? James 4:2. Kaya ask, at ang Panginoon, tutuparin niya ang pangako niya sapagkat hindi siya sinungaling. No? The promise fulfilled. Palagi tayong merong pag-asa. We're always full of hope. Kapag pinangako ng Diyos, tutuparin niya in God's perfect time. Amen? At ang pangatlong, simbolo ng Candelaria, itong Candlemas na pinagdiribang natin, hindi lang ang presence of God, no, by the light of Christ, no, and the promise fulfilled, meron ding hamon ang liwanag. May hamon ang liwanag. Pag nasa liwanag ka, makikita dumi mo. Di ba? Pag nasa dilim ka, di mo makita dumi. Pero pag lumapit ka sa liwanag, makikita dumi. Hindi lang yung maganda nakikita. Nakikita rin yung mga dumi. Amen? Kaya pag madumi yung mukha mo, punta ka sa lamin, di mo makita yung white heads mo. Lapit mo nga yung ilaw nga. Lakas ang may ilaw, lapit mo ilaw. Pag di ba, magamit ang ilaw, pag malayo ng ilaw, nakikita yung mga black heads mo, tsaka white heads mo. Ganun talaga liwanag eh. Pag malapit tayo sa liwanag, the light of the world, Christ, makikita karumihan mo. Kaya meron challenge. Meron challenge ang Candelaria. Ano yun? Purification. Kaya ang kapistahang ito ng Candelaria is also a challenge of purification. Mary and Joseph, although they are pure, underwent the purification according to the law of the Lord. Di ba? May purification eh. Yung presentation of the Lord ay purification din. Kasi si Mama Mary ay nanganak siya eh. Nanganak, no? Pag nanganak ka, you have to be purified kasi lumabas ang dugo eh. Pag lalaki daw anak mo, 30 days ang purification. Pag babae, 60 days ang purification. Yan, no? Kaya on the 40th day, purified na si Mama Mary. No? Hindi dahil siya ay madumi, immaculately conceived siya. No? Christ is pure and perfect. Pero they follow the law of the Lord to purify not themselves, not Jesus and Mary and Joseph, it is to purify us, no? Para tayo ay ma-purify. Kaya mahalaga itong kapistahang ito is also a challenge to be purified. Magpakadalisay tayo. The first reading talks about the sending of the messenger of the covenant to purify the temple, to purify the Levites, to purify Israel. Mahalaga yan yung paglilinis, pagdadalisay, no? Yan ang epekto ng liwanag. Hinahamon tayo na magpakalinis ng isipan, magpakalinis ng puso, magpakalinis ng kaluluwa, magpalinis ng katawan, no? Magpakalinis tayo ng buhay. Purification is the challenge also of the feast of the Candelaria or encountering the Lord. Kasi when you encounter the Lord, you will never be the same. No? Pag na-encounter niyo ang Panginoon, babaguhin tayo ng Diyos. Hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos na madumi. Lilinisin tayo ng Panginoon. And it takes a lot of pain. There's pain and sacrifice in purification. No? There's pain and sacrifice ng paglilinis at pagpapatino ng ating buhay. No? Kaya nawa sa misang ito, no, ihandog natin muli ang ating sarili sa Panginoon kasi we encounter the Lord. Every Sunday, we encounter the Lord in the Eucharist. No? Na-enkwentro natin ang Panginoon, si Kristo, ang ilaw ng sanlibutan. We encounter the Lord saan? Sa misa. No? Kaya sana, as we encounter the Lord, let us ask that God may purify us, purify our families, purify the world of all sin and evil, especially human trafficking. Amen at amen. Tumayo tayong lahat at sabay-sabay tayo magpahayag ng buhay na pananampalataya. I believe.
for joining us. View our past broadcast on the St. Peter Community YouTube channel and St. Peter Community Facebook page. Don't forget to like, to share, to subscribe, and hit the bell so you can be notified on our upcoming activities. Maraming salamat po at laging tandaan, unahin natin lagi ang Diyos.